Guys, good morning, good morning. Welcome to my vlog and welcome to my bukid. Welcome sa aming trabaho dito sa bukid, sa aming probinsya. Yan. Ang ipakita ko ngayon sa inyo kung paano magtanim ng tubo. Kung ano ang pagproseso sa pagtatanim ng tubo. Ipakita ko sa inyo kung ano ang gagawin namin dito ngayon dito sa amin sa pagtatanim ng tubo. Yan, sa first cropping. Ito yung aking mga kasamaan. Yan yung mga pinagpapatda namin, yung pinagpuputol-putol namin na pagtatanim. Yan yung hinakot ko nakaraan. Yan, kung nakita niyo po yung aking video, yan yung hinakot namin nakaraan. Yan, ano namin yan, ilatag namin dito yan sa ang tawag ito, yan sa row na to. Yan, yan, ibabagsak namin dito yung mga itong pinagpuputol namin na patdan at saka itatanim. Yan, pakita ko sa inyo kung paano magtanim ng tubo sa first cropping. Yan, simple ang una yung paggawa ng row bago ilagyan ito, bago ito ay itatanim. Yan, ipapakita ko sa inyo ha, saglit lang. Siyempre bago ko papakita sa inyo yung pagtatanim ng tubo, ipakikita ko muna ang gagawin muna namin ay mag-aakot kami ng patdan o yung pinagpuputol namin na tubo sa nagkukuha na namin ng tubo. Yan po ang ginagawa namin, nag-aakot kami nagsako kami ng mga patdan na ipagtatanim namin. Yan po ang aking mga kasamahan at ako'y mag-aakot dyan mamaya. Lagay mo na sa sako ang ating patdan na itatanim dito sa kabilang luti. Yan yung mga nakasako na yan, yung ating mga patdan na ating pangtanim. At ito yung ating kalabaw, yung gagamitin natin pangakot. Pinapakain muna natin siya para may laban sa ating trabaho, may laban sa paghahakot o pagbubuhat ng ating karusa, na tawag dito sa karusa. Kailangan natin pabusugin muna yung ating kalabaw at ang ating karusa yan nakaprepared na rin. Pag matapos niya kain yung kanyang kumpay o kanyang pakain ay pwede natin siya ihakot sa ating mga sa ating mga patdan na pinagsasako ng ating mga kasamahan. Yan, at ito na yung ating kalabaw. Yan, medyo napabilis lang natin ang ating video at ito ay yun hinakot na natin at yung ating kalabaw ay medyo hiningal na sa paghahakot dahil medyo may kabigatan yung ating karga. Siguro ang lalakarin namin galing sa pinanggalingan ng patdan papunta sa kabilang area o kabilang lote ay mga 1 kilometer siguro ang layo. Kaya medyo hiningal na yung ating kalabaw dahil medyo may kalayuan yung ating paghahakutan at sa ating pagdadalhan ng ating patdan na ipagtatanim natin dun sa kabilang lote. Ayan. At saka yung daan, medyo okay naman po ang daan natin, medyo maganda naman po yung para sa kalabaw ang ating daan. Hindi naman masyadong mabato-bato. Ito ay nadadaanan din ng mga truck ito pag anyan ng tubo yung ating dadaan ngayon. Pero hindi ito simentado yung mga daan dito dahil sa bukid ay talagang ganito lang po yung daan natin, rough road. Para sa pangkalata na, wala. Pero yung mga four wheels dito, pasok naman yung mga four wheels dito pag medyo hindi masyadong gaulan. At yung lupa, makakaakit dito yung mga four wheels, mga motor, kaya naman dito sa ating daanan. Ayan. Medyo malapit-lapit na tayo sa ating pagdadala ng ating patdan. Ayan. At ito na nga, nagatagtag ng tubo o yung patdan na sinasabi. Yan. Ito yung proseso sa pagtatanim ng tubo. Ang unahin ay yung lupa, i-prepared mo na yung lupa bago ma-prepared yung lupa. Pagkatapos yan ma-prepared yung lupa, idasan o araruin siya ng ganyan, yung parang row, yung pinaka-row niya at tatagan ng pangtanim na patdan na tinatawag. Yan yung paggawa ng row. Yan. At yan ang lupa na yan na matagal na po na bungkal yan, kaya naka-standby na yan ang lupa, kaya ready to ready na siya sa pagtataniman. Kaya ang gagawin na lang ay irasan na lang siya o gawan row
ang tinatawag. Iirasa na lang bago latagan ng patdan na tubo na ipagtatanim natin. Yan. Ito na yung mga nalatag natin na patdan na itatanim. At ipapakita ko sa uli yung paano ang pagtatanim nito ng patdan. Sa ibang lugar lang po na walang mga kwan, walang tubo. Dito lang. Pero sa mga nakakaalam na dito sa atin sa may mga ganyang hanap buhay, yung pagtubo ay hindi na po kailangan na ipakita ko sa kanila dahil alam naman po nila kung anong proseso sa pagtatanim ng tubo. At ito na nga, ipapakita ko sa inyo yung pagtatanim ng tubo yan. Ganyan na po ang ginagawa namin. Hands-on po tayo sa pagtatanim ng tubo, ganyan po yan. Pero kailangan talaga may tawag yan sa kamay, yung gloves para hindi matusok yung ating kamay dahil medyo matulis yung dulo niyan. Sa pagtatanim niya ng tubo ay kailangan yung ang una ilagay mo diyan yung pinaka puno. Hindi po pwedeng basta-basta ka lang magtusok ng tubo diyan ng patdan o tusok mo lang kahit baliktad. Hindi po pwede yan, talagang dapat yung magulang na sa ilalim, yung mura na sa itaas para yung tubo niya ay hindi baliktad. Yan po ang pagtatanim ng tubo. Sana po mapanood nyo po itong aking video, saka paki-like, paki-follow na rin at paki-share na rin ang aking video. Kung mapakita nyo po ito sa inyong wall. Maraming salamat po.